Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Hindi na po umupo. Good evening po. Good evening po, brother. Ibati po ang katabi ng magandang gabi. Magandang gabi. Pwede po bang kalabitin ng mga katabi at yung babae sabi mo lalo kang gumaganda. Lahat po ng mga lalong gumaganda pumalakpak ng malakas. Talaga lang ha. Okay. So ako po si Brother Ariel. Ako po isang misyonaryo. Galing pa po sa dulo ng Valenzuela. Ang aga ko po kanina alas 4. Okay, salamat naman kay Sister Feli. Okay, at kay Brother, yung kaninang si Brother, no? Sinamahan nila ako, no? Alas 4. Kaya plano ko tapusin na natin to para makauwi na tayo. Joke lang. Okay, so ako po'y matagal na po sa charismatic. Ako po'y nag-start mag-charismatic 1980. So kung 1980, bilangin nyo na 4 na dekada na. At magtatatlong taon. 42 to 43 years. Siguro masasabi nyo matandang charismatic na yan. Oo naman. Amen? Okay, kaya yung mga kasaysayan ng mga charismatic, alam din natin yan. Okay, so ngayon, ang ibabahagi ko sa inyo ngayong gabing ito ay tungkol sa healing. Pero anong uri ng healing? Healing from disorder. Napapanahon kasi ito dahil bilang tayong mga naglilingkod, mga magulang, mga kapatid, sa totoo lang, di naman madali ang maglingkod. Tama po. Amen. Minsan kung sino pa nga yung naglilingkod, siya pa yung nahihirapan. Amen? Oh, hindi ka makatakas sa mga mabibigat na pagsubok, totoo o hindi. At ang hangad lang natin, tayo ay magtagumpay. Kaya bilang mga lingkod ng Panginoon, meron siyang dalawang inaasahan sa atin. Ano yon? Una, na tayo ay manatili. Amen? Kaya sabihin nga natin sa ating katabi, manatili ka. Huwag kang a-absent. Amen? Pangalawa, ang magpatuloy. Bakit? Kasi hindi naman lahat ay nagpapatuloy. Naniwala po ba tayo? Okay, kaya makikita po ninyo sa picture image po natin, ito ay mag-uumpisa sa isang kwento. At anong uri ng kwento? Isang kwento tungkol sa pagpapagaling ni Jesus, lalong-lalo na sa isang lalaki na may sakit na ketong. Ngayon, hindi tayo makaka-relate dito. Kasi sa totoo lang, wala na naman kasi nito eh. Unlike before. Ang keto kasi pagka, ang paniniwala nila, pag nagkaroon ka ng maliit dito, kinakailangan paputol mo na yan. Bakit? Kasi ito ay madaling kumala. Amen? Parang chismis. Madaling kumala. Tingnan nga ang mukha ng katabi. Sabi mo, buti na lang. Hindi ka chismosa. Amen? Okay, sige po. Move on na po tayo. Okay. So dito po muna tayo sa salita ng Diyos. Ready na po ba ang lahat? Yes. Amen? Okay, so ang ating pagninilay-nilayan ay mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 8. Maikli lamang, verses 1 to 4. Una, sinasabi rito, sa verse 1, when Jesus came down from the mountainside, large crowds followed Him. Nung si Jesus ay bumaba mula sa mundo, maraming tao ang sumunod sa Kanya. Brother, anong connect
Noon kasi pagka sinabing mountain o bundok, kasi tayo mga Pilipino pag sinabing bundok, wala naman yang ano sa ating dating. Amen? Pero alam niyo ba sa Old Testament, pagka sinabing mountain, kinikilabutan sila, tanong niyo bakit? Kasi ang bundok ay pinaniniwalaang pinananahanan ng Diyos. Kaya pag tinanong mo yung mga Hebreo, nasa ng Diyos, sasabihin nila, siya ay nasa bundok. Kaya merong popular word na Mount Sinai, Mount Carmel, Jerusalem, the city of the living God. Kaya si Jesus, ano magandang aral dito yung pagpunta sa bundok? Ano ginagawa niya sa bundok? Pumupunta siya sa bundok upang manalangin. Doon may aral. Sino gustong pagpalain? Taas ang kamay. Gumanda ang buhay. Dumami pera. Ay, talaga lang ha. Okay. So, ano yung pinaniniwalaan nila, di ba? O kinakailangan, dapat umpisahan natin ang ating mga gawain sa pamamagitan ng panalangin. Amen? Si Jesus, hindi niya inuumpisahan ang isang gawain nang hindi muna siya nananalangin. At dahil effective ang kanyang prayer, maraming tao ang sumusunod sa kanya. Yun din dapat ang expectation. Kung tayo ay madadasalin, dapat maraming tao ang lumalapit sa atin. Magandang hashtag yun ha. Kung ikaw ay madadasalin, dapat kung tayo ay madadasalin, maraming tao ang lalapit sa atin. Ang problema, kung dasal ka ng dasal, walang lumalapit kasi ang sama ng ugali. Minsan kung sino pa yung madadasalin, nukno ka ng sungit. Amen? Palapitin mo nga yung katabi mo, sabi mo, hindi ikaw yun. Nasa gawain. Kaya minsan sinasabi, ayaw nang dumalun dyan kasi kung sino pa nga yung mga dumadalong sama-sama ng ugali. Yung isang kasister nga namin praise the Lord ang praise the Lord, nuklo ka naman ng damot. Lahat nakalista. Buti dito walang madamot. Amen? Oh. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Ako yun, sabi mo. Okay, so, kaya tingnan natin, ano? Kasi baliwala ang lahat ng ginagawa natin pagka ang tao hindi nagiging malapit sa atin. Tama, mali? Tama. At masasayang lang ang lahat-lahat. Alam nyo, pag hindi naman tayo nagbago, hindi rin naman tayo magtatagal. Naniniwala po ba tayo? Bakit ba tayo nag-prayer meeting? Ba't tayo nasa gawain? Para magbago. Para makita si Kristo sa atin. Hindi para maging sumika, yumaman. Hindi yun Hindi yun yung point. Paano kung hindi mo pala makuha yun, hindi ka na maglilingkod? Kaya yung mga naglilingkod na hindi malinaw sa kanila kung bakit sila nagpe-prayer meeting, tapos umibig, nasaktan, nasawi, iniwan, wala na sa prayer meeting. Kung yung tignan, tanongin niyo yung katabi niyo. Amen? Yes! Oh. Bakit? Kasi hindi kasi malinaw ang dahilan. Tandaan natin, kung seryoso tayo sa ganitong gawain, saan nag-uumpisa ang mga bagay-bagay sa buhay paglilingkod? Gusto po ba natin malaman? Nag-uumpisa ito, sabihin po natin, membership. Tanong, mananatili ka lang bang member? Hindi. Hindi ka forever member. After 1 year or 2 years, dapat nagja-jump ka na sa tinatawag nating ministry. Music, ano-anong ministry. Hindi ka lalago kung ay nako, basahin niyo yung Matthew 7:24-27. Sulat niyo. Ang sinumang nakikinig at nagsasagawa ng aking mga salita ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Matalino.
Ibig sabihin, dumating yung lahat ng pagsubok, nananatili pa rin siyang naglilingkod. Kasi nakikinig at nagsasagawa. Pero yung nakikinig lang, kahit 10 taon na yung nakikinig, kung hindi naman niya isinasagawa, yung kanyang napapakinggan, ang masakit doon, tinawag itong hangal. Ang sino mang nakikinig ng aking mga salita, subalit hindi nagsasagawa, ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhangin. Totoo yan. Tagal-tagal na sa community, matampuhin pa rin. Di mo lang mapati, di na a-attend. Buti walang ganito sa Amazing Grace kasi balik ako. Mababait lahat ng magandang bibigyan. Walang matampuhin dito, di ba? Absent sila, di ba? Amen? Okay. Ngayon, merong isang lalaking may ketong, man with leprosy, came and knelt before him and said, Lord, if you are willing, you can make me clean. Actually, ito'y hamon. Bakit? Kasi, bawal talaga sa isang lalaking may ketong ang lumapit sa kahit na kaninong tao. Sa takot na baka ito ay makahawa. Pero ito matalino tong lalaki ito. Bakit? Kasi ayaw niyang mamatay na talunan. Hindi niya matanggap sa kanyang sarili na ganito na lang. Itinaboy na ako ng pamilya ko, tinaboy pa ako ng lipunan. Tapos mamamatay ako. Ay, hindi, susugal ko to. Meron siyang lakas ng loob. Kaya yung kanyang problema, ipinasa niya kay Lord. Kaya sabi niya, Lord, kung nais mo, mapapagaling mo ko. O di ngayon, nakanino na yung bola. Na kay Lord na. Minsan tayo dapat ganon. Kaso problema natin eh. Pag may problema, naku, inaalagaan, iniintip, nag-i-emote-emote. Galing ko naman ako tayo pag kulang pa. Parang walang pananampalataya. Amen? Oh. Totoo o hindi? Totoo. Nawawalan ng tiwala. Si Lord kaya naman niyang gawin lahat kahit na gano'ng kalaki yung problema mo, kahit na gano'ng kalaki yung kasalanan mo. Pag idinulog mo sa Diyos, kaya niyang i-twist. Diyos yan eh. Amen? Kaya ka di ba, brother, yung kantang ang puso ko'y ibinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pag dinulog mo, walang imposible. Ang problema, dinudulog mo ba? Hindi. Asasulog ka nun. Sus Marios. Kakainis. Amen? Amen. Idulog mo, walang imposible sa Diyos. Siya ang Diyos ng himala. Amen? Oh. Wala siyang hindi kayang baguhin. Mukha lang. Kasi magic na yun. Buhok pwede naman. Amen? Okay. Ngayon, anong ginawa ng Panginoon? Pinahindihan ba niya? Sabi sa verse 3, Jesus reached out His hand and touched the man. Ano aral doon pag may lumapit sa'yo? Wag mong, kung may maitutulong ka rin lang, wag mo yung palalagpasin. Kasi baka hindi na yan mauli. Amen. Brother, yung mga mangungutang, tandaan mo lang kung marunong na magbayad. Pero kung tumatakas, pray over mo na lang. Lord, ano kailangan mo, sister? Mangungutang sana. Halika mo po ka niya. Pe-pray over kita. Ano pe-pray over mo? Mawala yung kalimot. Baka mas kailangan mo yan. Mawalan ka ng amnesia. No? Amen? Amen. Oh. Kaya ang Panginoon, pag idinulog sa Kanya, hindi pwedeng hindi niya tugunan. Brother, ba't ako dasal na? Ito. Brother, dasal ako ng dasal, pero bakit si Lord mabagal? Kasi, alam niya, sa panalangin, hindi naman gusto mo yung masusunod, dapat yung gusto niya. Ikaw humihingi, ba't mas marunong ka pa? Baliw. Amen. Oh.
ikaw lang humingi, mas marunong ka pa sa kanya. Pag humingi ka, minsan ibinibigay, pero hindi mo nakikita. Tanong niyo bakit? Kasi iba yung gusto mong solusyon. Lord, mapuputulan na kami ng ilaw, Panginoon. Lord, tinataas ko sa iyo, magkaroon kami ng pambayad to. Di ang inaasahan mong solusyon, may magbibigay sa iyo ng pera at ikaw ang magbabayad. Tama, mali? O hindi ganun ang nangyari. O humingi ka ng tulong, ang sinabi, o sige, sabi mo, ibigay mo sa akin yung bill mo, ako mag-GCash, ako magbabayad. Hindi mo nasolusyonan. Hindi naman agad-agad laging pera. O tapos pag nasolusyonan, sasabihin mo, Lord naman, di mo pa kinash. Sus, Amen? Hindi pwede, sabi sa katabi mo, hindi pwede. Bakit? Kasi sa usaping paglilingkod, ang dami ko ng hashtag sa usaping paglilingkod, ang Diyos pa rin ang masusunod. Hindi tayo, Diyos pa rin. Okay, so anong nangyari? Be clean. Immediately he was cleansed of his leprosy. Gumaling ang lalaki. At sinabi sa kanya ni Jesus, see that you don't tell anyone. Huwag mo munang sasabihin. Kung hindi, magpasuri ka muna sa pare para mabigyan ka ng certificate. Pero ang ginawa ng lalaki dahil sa sobrang excitement niya, ito ay kanyang pinroclaim. Isa sa sikreto ng pagpapala ay ito, gusto natin malaman. Pagka may answered prayers, dapat ito'y ipagpatotoo. Kung gusto mo ng double na blessing, huwag ka lang magpatotoo, maghanda ka pa. Pag sinabi, ano okasyon, bakit may papansin? Birthday mo, hindi. Anniversary, hindi rin. Hindi naman Valentine's, malayo pa Christmas. Ano okasyon? Because God is good. Ipagdiwang, ako nasa ano yan nasa lumang tipag yan Ipagdiwang mo ang kabutihan ng Panginoon at lulubos-lubusin niya ang pagpapalang ibibigay niya sa iyo. Amen? Okay. O sige, sabi mo sa katabi mo, maghanda ka. Huwag kang madamot. Okay, o basa, sabay-sabay. Sasagutin po ba natin? Okay, sige, tingnan natin ang kasagutan. Kasi tayo ay merong pinagdadaan ng iba't ibang uri ng mga disorder. So ano po ang sabi ni Marlo Morgan? All diseases and disorders have some spiritual connection. Amen. Lahat yan, lahat ng mga problema pinagdadaanan mo, connected yan spiritually. And serve as stepping stones for us to listen and to learn more. O, gaano kaganda ito. Nasanay kasi tayo mga magulang, mga kapatid, na pag tayo ay may problema, ang unang-una nating gagawin ay mag-complain. Totoo hindi? Lord, bakit? Matay naman ako ng prayer meeting, wala naman akong absent, nagsiserve naman ako, nagtatides naman ako, pero bakit ganito? Kailangan naman hindi. Lahat naman dumadaan sa ganon. Meron pang taong hindi dumaan sa mabibigat na pagsubok. Wala, lahat. Sabi nga niya sa Matthew 16:24, na sana maging malinaw, Matthew 16:24. Tingnan niyo to very, very conditional. Ang sino mang nagnanais, ibig sabihin, kung nais mo, okay. Kung hindi mo naman nais, okay din kay Lord. Maliwanag po? Ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, merong tatlong kondisyon. Una, paligdan ang kanyang sarili. Ibig sabihin, pag tayo ay nagdesisyong sumunod sa Panginoon, marami tayong bibitawan. Hindi ka pwedeng magsilbi ng sabay sa dalawang Panginoon. May bibitawan ka at meron kang yayakapin. Di ba ganun din naman sa relasyon? Hindi ka pwedeng umibig sa dalawa.
may pipiliin ka. Kaya lang ang mga bata ngayon, wise. Pag nakipag-jowa yan, may parang blended, may pang online, may pang face-to-face. Amen. Na sila kumito. Okay. Maliwanag po. Ngayon, pag ang mga lingkod ng Panginoon, ganito mag-isip. Bakit kinakailangan ng mga lingkod magpasalamat pag may trials? Pag may trials, Lord, thank you. Ang tawag doon, mananampalataya o believer. Bakit? Kasi alam niya na sa kabila ng mga problema at pagsubok, may gagawin si Lord. Kagaya nung sinip ni brother, mai-impound yung motor mo nung pag nagkataon eh. Pero nasa gawain ka, okay lang naman yun. Total siya naman ang nagtanong eh. Tapos na. Sige na. Nangyayari yan eh. Alam mo brother, tama yan eh. Kasi minsan, ang tawag dyan, paubaya. Paubaya mo sa Diyos, kwentuhan ko po kayo ha. Okay, nung ako po ay nag-aaral pa po ng aking master sa theology. Sabi ko, Panginoon, bigyan mo ko ng bahay. Sabi ni Lord, saan? Sabi ko, gusto ko sana Lord, Quezon City. Maliit lang preacher house, Lord. Yung evangelical lifestyle. Magkano budget mo? Kung mag-iipon ako, umpisahan ko ngayon hanggang dun sa takdang panahon, siguro mga 600,000. Matagal na yun ha. That was, I think, 14 years ago. Sabi ni Lord, wala ka makukuhang ganyan sa QC. Garahe lang yan. Gusto mo dun sa mga malalayo na, mga ibang planeta, pwede yun. Sabi ko, layo-layo naman na ang ministry ko nasa Quezon City. Pero alam nyo, si Lord, iba talaga siya gumawa ng paraan. Amen? O di, ang nangyari niyan, sabi ko ng isang elder ng community, brother, meron kaming project ha. O, dumaan ka rito sa bahay kasi taga-project 8 po ako. Sabi niya, meron kaming ginagawang project. Malapit lang dito sa Mindanao Avenue. O, 5 minutes, dito sa Quirino Highway, Mindanao Avenue, doon ang prayer meeting. Di, punta naman ako. Pagtingin ko, mga bahay, mga row houses na bago, tapos 30 units. 10 rito, 10 rito, tapos 10 dito sa may gilid. May nakatira na doon. So, dito bakante. Sabi ko, tita, kanina po yung mga bahay na yan. Ay, sabi sa mga tapat na tauhan namin. Kasi magre-resign na kami sa project. Kaya bilang ganti pala sa katapatan nila, ayan, binigyan namin sila ng bahay. Pero, hindi dole out yan, babayaran nila. Mga nasa 600,000. Ha? Bakit? Tita, nagpipray din ako kay Lord nakikita ko may mga bakante pa. Ay, nako, ba't di ka nagsabi ka agad? Sabi niya gano'n, ba't di ka nagsabi ka agad? Wala na, may pamigay na namin sa lunch namin yan. Pero ganito, sa linggo, magbubunutan pa rin naman eh. O di kung gusto mo talaga, malay mo may mag-back out. Di pag may back out, o di pag isa dyan nag-back out, di yun na mapupunta sa'yo. Susugal ko na yun. Amen? Kasi attend ako, peace day pa ng Divine Mercy. Present yung 5. Sabi ko, mukhang walang magbaback out dito, pati ng bata ka. Sabi lang, ganda. Eto na. O sabi, dito si Brother Ariel ha. Ang gagawin niya, ipipray over yung mga units na ibibigay ko sa inyo. Kumuha kayo ng baso, di kumuha yung baso, yung transparent. Tapos pagtapat sa akin, sabi, brother, pray over mo na. So ang role ko lang doon, taga-dasal. Di ako naman, nagpipray ako. Alam mo, sabi ng may-ari, brother, ano pang inaantay mo? Bumunot ka na. Pagka ganon, bunot ka na, wala kang tanong-tanong. Sinabi na di bunot naman ako. Lot 3, block 9 po. Lot 3, sulat mo na kay Brother Ariel. Hindi na nabura yun, naka-blueprint. Sabay sa kanya naisip,
Ay, ba't ka pala bumunod? Di ka pala kasali. Sabi ko, tita, ang nasulat, nasusulat na, wala nang bura-bura. Hindi ko kasalanan yan. Eh, kung nag-iinarte ka pa, ay, alam mo tita, hindi naman po ako kasali. Minsan, alam nyo, yun ang problema natin eh. Minsan, you should act by faith, not by sight. Pagka sinabi, pulot-pulot na. Anong ano-ano? Hindi ko na problema yun. Nag-pray naman ako eh. Oh. Tama mali? Tama. Oh. Napakamot yung apat. Sabi nila, patay. But God is good. Bakit? Kasi hindi pala 5 ang bakante, 6 pala. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang madrama. Huwag ka rin bida-bida. At huwag kang maarte. At kasi sinabi ni Lord, na huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Alam nyo? Amen? Ako, walang kaso tayo, kaya, alam nyo, kaya lumalayo yung biyaya, tayo rin may kagagawan. O pagka sinabi, hindi naman ako kasama. Pangit. Amen? Kasi sinasabi na nga si Lord, hindi ka pa umaksyon. Pagka sinabi na, o bakit? Kasi mahina ang discernment. Buti na lang bro, lakas ng discernment. Oh, amen? Pagka ganon, will na ni Lord, action ni Lord, kasi ayaw ni Lord na ipahamak siya eh. May gawain eh. Oh. Na-check up ka na ba? Opo, go! Ganun na! Ganun na mo yan! Magbago pa isip niyan. Minsan ganon. We should act by faith, not by our sight. Amen? Okay, nabibless po ba kayo? Unang problema. Basahin nyo. Anxiety, depression, grief, misery, stress, phobia, panic, mental health issues. Yung mga 50 pataas, taas ang kamay. Hindi kayo makaka-relate dyan. Wala tayo niyan. Amen? Oo. Sa totoo lang, sino bang madalas tamaan yan? Ito. Yan, sila. Tayo nga nun, pag pinagalitan eh, pag sinabing, huwag kang lalabas, huwag kang lalabas. Amen? Oh. Kaya mga bata, ayaw lumabas. At dati tayo, pag may nangingisay, ibig sabihin, kinukulang. Ang mga bata, tanggalan mo ng wifi, kusang mangingisay yan. Pag pinagalitan mo, ala na. Hindi mo na sila pwedeng pagalitan. Hindi nyo ba napapansin pag pinagalitan mo yung anak ko, sabi, paputulol ko kita. Sige pa, sige pa. Napaviral ka, dati, nasa gawain ka pa naman. Amen? Oh, depression. Oh, very, very weak. At maraming ganyan. Actually, prophecy kasi yan eh. Kaya dito nakikita natin ang kahalagahan ng dapat tayong nagdadasal. Dapat tayo naglilingkod. Dapat tayo nagpapatuloy. Tanong nyo bakit? Hindi nyo ba napapansin pag nagpapatuloy kayo, wala naman nauuspital sa inyo at wala rin kayong pinapa-uspital? May mga aati-ati. Sa kanya, dami mong ginagawa. Hindi sila. O diba? Pag nagkasakit siya, tinan mo, yung ubo pa lang yan, parang tunog na ng organ. Ito nga, ganun. Amen? Ay, nako. At pagka hindi kayo naglingkod at kayo ay umibig, chances are mapupunta ka sa maling tao. Amen. Totoo hindi. Ang kita nila. Umamin din. Okay. Pag hindi ho nagamot, mental disorder.
Brother, yung mga charismatic pa exempted, may kikwento ko sa inyo. Prayer meeting. Pagdating sa Camp Holy Spirit, yung sister nakaganon. Eh di kami naman, ako speaker. Sabi ko, nangyari kay sister. Ewan ko, ba't ang tagal? Nagbibigay ba? Tapos maya, ikalabit na. Sis, Camp Holy Spirit na. Sabi ng sister na prayer leader, sino ka? Sister, anong sinasabi mo? Ba't ako may hawak na mic? Ba't ako nandito? O kita niyo? Temporary amnesia. Ay, nangyayari yan. E paano kung wala ka sa gawain at nandun at bigla kang nagkaroon yan? Hindi mo alam. Ang tinatamaan lang niya yung maraming utang. Pero wala namang utang yung ano natin. Nakakuha ng tipo ng tatlo. Amen. Umutang ka lang umutang. Pag sinisigil ka, sabi mo, sino ka? Nasaan ako? Wala kayo sa buhay nyo. Pag tinanong kayo ni Brother Ding, wala akong in-advise. Okay. Brother, anong gagawin sa mga may mental health issues? Pilipos 4:7. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. May kondisyon. Ang iniingatan lang ay yung nakikipag-isa. Kaya mahalaga, ikaw ba nakikipag-isa o ano ka lang, trending? Ay, maraming mga charismatic, trending, di ba? O, pag dumana sa pagsubok yung community, wala na rin sila. Hindi ganun yun. Amen? Okay. Kaya pa ba ng powers nyo? Kayo bumasa nyo. Pakibasa. Sabay-sabay kayo. Takes away life. Bakit? Tanong niyo bakit? Una, pag hindi natin naunawaan ang mundo nila sa buhay paglilingkod at sa buhay pamilya, magbabangga-bangga ang mga henerasyon na yan. Tayo pinanganak na hindi tayo digital. Pero sila pinanganak na digital. Bahagi na po sa kanila ang wifi. Hindi nyo na pwedeng tanggalin yan sa kanila. Amen. Para sila naputulan ng tubig. Kasi yun na yun eh. Nasa genes na nila yon. Kaya lang dito, sa gaming addiction, bakit nagiging addiction? Kasi hindi na nagbabalanse. Nawawala na ng buhay. Amen. O ilang oras ang ginugugol mo dyan. Pag sinabing addictive, hindi na yan maganda para sa'yo at hindi na rin maganda para sa iba. Pag sinabing addictive or addiction, nakapipinsala na ito. Nagkakaroon na ng bahagi sa behavior ng tao na nakakasira, na hindi na talaga maganda. Example, ang mga gadget hindi naman masama, pero sana may pagbabalanse. Pakinggan niyo mga magulang. Kasi kung ngayon pa lang sasanayin na natin sa gadget, ang mga bata, huwag mong i-expect na pagka tumanda ka na, madalaw ka niyan. Ngayon pa nga lang, wala nang oras eh. Sasabi mo, dadalawin ka pa. Huwag mong umpisahan ang anumang bagay na pagsisisihan mo bandang huli. Amen? Okay, so yun po yung paalaala sa atin ng mabuting balita. Ano ang sabi? Kinakailangan makalaya sa addiction. Huwag maging alipin ng anumang bagay. For sin will have no dominion over you. Amen? Hindi magtatagumpay ang anumang kasalanan sa iyong buhay kung hindi mo yan pahihintulutan. Since you are not under the law but under the amazing grace of God. Kapag Romans chapter 6 verse 14. Makalalaya ka lang dahil sa
grasya ng Diyos. Saan ka pwedeng lumaya? Galit, puot, inggit, sama ng loob. Yung pagkakalat ng hindi magandang balita. Alam mo, pag hindi ka naman apektado, huwag ka na magkwento. Yung kwento mo, wala namang kinalaman sa buhay mo. Eh, ito, yan yung sister natin, ganyan. O, napakasama niya. Bakit? Eh, kasi ganito yan. Naku. Inano ka ba niya? Wala. Kita mo. Tinanga mo ka nung katabi. Sabi mo, hindi ikaw yun. Yung maliwanag po. Sige, sabihin nyo sa bawat isa, walang chismosa rito. Ay, maliwanag. Parang ketong yan. Okay, ayan. Number 3. Common online scams. To watch out for your elderly loved ones. Sa community namin, ang daming mga byudang senior na bibiktima ng love scam. Huli ko pa. Sabi ko, "Der!" Video call kami. "Oh, bakit, brother? Paalaala lang ha. Friend ko pa to." "Ay, brother, bakit mo alam?" Eh, nag-friend request din sa akin eh. Alam mo ba na scammer to? Oh, i-video call mo, hindi sasagot yan. Amen. O, tsaka yung ma-receive nyo sa mga cellphone na pindot. Nako, ingat sa copy pindot. Amen. O, baka mawalan, mamaya hindi mo alam, nahahack na pala yung iyong mga bank account dyan na pinakatatago-tago mo. Ang pagnanakaw ngayon, hindi na yung inabutan natin na nasa kalye. Wala nang gano'n, nasa computer na rin. Brother, yung pangkukulang, naku, nasa computer na rin yan. Digital na rin. Oh. Eh, totoo po yun. Amen? Oh. Kaya, nako, ingat din po tayo. Okay, anong sabi sa Proverbs 11:1? The Lord hates cheating, but He delights in honesty. Ayon ng Panginoon ang anumang uri ng pandaraya at siya ay nalulugod sa mga taong tapat. Sabihin sa katabi, huwag ka magsisinungaling. Huwag kang nandadaya. Huwag ka manjojowa ng dalawa. Amen? Okay. Ay, ayan. Ayan ang nangyayari na yan, ha? Ang tawag dyan ay blended relationship. Okay. Napanood niyo ba yan? Napanood mo, di ba? Nangyayari. Actually, kaya ko siya sinama, hindi para husgahan. Sinasabi ko lang na ito'y nangyayari na. Okay, ito yung lalaki at ito yung kanyang 3 asawa. At doon sa 3 asawa na yon, magkakasama sila at magkakasundo sila. At nakatira rin sila sa iisang bahay. Anong tinanong? Ano ba ng mga magulang niyo? Oo. Anong sabi nila? They are very supportive. Okay. So, ang tawag dito ay set up. So, meron silang tawag dyan. Ang sinasabi ko lang, nangyayari na ang mga bagay na ito. Kaya tayong mga charismatic, meron tayong malaking misyon na gagawin. Sa 2 youth camp nga po namin, isa yan sa binigay naming challenge eh. Pero at least narinig din naman namin yung mga opinion ng mga kabataan, mga nasa grade school, at hindi rin naman sila pabor. Amen? Okay, sige po, move on na po tayo dyan. Paano matutugunan yan? Anong sabi sa Romans 12:10? Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. Sige, sabihin nga sa katabi, kung magmamahal ka sa isang tao lang. Amen. Tayo kasi mabilis tayo makapapaniwala sa mga kantang sana dalawa ang puso ko. Bakit ngayon ka lang? Yun yung mga, bakit ba hindi ka nakilala ng ako'y malaya pa na? Amen?
Sabihin sa katabi, umayos ka. Ito, pang-apat. Pang-lima, modern day idol. Bakit idolatry? Because they chase. Pwedeng box, gadget, o anumang bagay. Hindi ka makatulog, chinichase mo, hinahabol-habol mo. And that is idolatry. Pagsamba na yan. Kasi naaapektuhan ka na. Amen. Huwag niyo akong tingnan niyo yung katabi niyo. Mananang banaya pa yan. Kaya mabigat ang buhay, maraming Nako, baka mamaya tayo sumasamba na tayo. Depende lang. Netflix, brother. Oh, pwede. Ilang oras kang magdasal, tapos yung magbababad ka doon sa tatapusin mo pa yung gano'n na yung mata mo. Kaya tuloy pag pinag-prayer leader ka, hindi mo na mabasa. Ganyan sa amin sa M, hindi na mabasa. Panginoon, bakit ang dilim? Panginoon, bakit ang dilim? Oh, Diyos ko. Okay. Ang tawag dito ay the modern day idols. Pwedeng pera, even relationships. Amen. Luxury. Yan. Modern day idols. Alam nyo, ang pinakamalungkot na tao sa mundo, yung ang daming kayamanan. Huwag mong tignan, wala ako na. Amen. Kasi kung mamamatay ka rin lang, saan mo isisiksik yan? Oo, sa totoo lang. Imagine nyo, sige, imagine nyo sarili nyo, ha? O, andyan yung bahay mo, maganda, malaki, may swimming pool, nakahilere, mamahalin mo sa sakyan, tapos naka-oxygen ka na, may way ka pa. Amen. Tapos andyan lang yung pera mo, dahil mga pagkain, hindi mo na makain. Yan ang sagot sa mga taong reklamador. Nagpasalamat kung ano ang ibinibigay ng Diyos sa'yo, makontento ka. Amen. Huwag mong hamayin. Hindi mo naman madadala sa langit yan. Subukan mo, saksak mo sa kabaong. Bubo. Okay, 1 John 5:21. Dear children, keep away from anything that might take God's place in your heart. And that is idolatry. Amen. Kayo ba mga bata, may natututunan ba kayo? O galit na kayo kay Brother Adrian? Galit na siya. Pusin na natin. Sabi nila uli-uli pag yan ang speaker, di na kami. Okay. Basahin nga po natin. Sa lahat ng mga disorders, kaya tayong pagalingin ni Jesus. At ang kanyang tugon, Jesus wants you to be free. Amen? Palakpakan natin. Okay, panawa ang panghuli. Okay, number 1, brother. Anong gagawin namin? Number 1 is forgiveness. At saan nag-uumpisa ang pagpapatawad? Ito ay sa sarili. Tanong, bakit hindi ka makapagpatawad sa iyong kapwa? Kasi hindi mo pa napapatawad ang iyong sarili. You cannot give what you don't have principle. Ay, totoo yan. Kaya bago tayo matulog, tingnan mabuti, suriing mabuti. Totoo bang nakapagpatawad ka? Bakit mabigat pa rin ang buhay? Sa kabila ng iyong paglilingkod. Kasi baka mamaya, akala mo lang nakapagpatawad ka, yung pala, hindi ka. Anong sabi? Forgiving yourself, believing in yourself, and choosing to love yourself are the best gifts one could receive. Everybody say space. Space. Kailangan yun, kahit sa mag-asawa. Kailangan na nilalaki ng space. Kailangan nila babae ng space. Me time. Amen? Amen. Okay, sa mga mag-asawa rito, kayo ba pagka kayo ba'y magsha-shopping, sinasama niyo ba si Mister?
Sa bayaran na lang, di ba? Pero pag magsha-shopping ka, hindi mo, kasi ang mga lalaki, mainipin yan. Nakakainis din kasi kayo. Sasama niyo pa kami, gano'n na lang. Ay, ikaw tayo. Iikutin ka sa babalikan din kung ano yun. Nakabwisit. Eh kami, pag isa yan na bibilihin. Wala nang ganun. Oh, kaya minsan sinasabi ng mga mister, nako, magkape-kape muna tayo. Matagal yan. Amen? Space. Kailangan din natin yan. Kailangan din natin ng ikaw lang muna at ang Diyos. Kailangan natin yan. Amen? Okay, part din yan ng ating healing process. Okay? Sabi ni Doreen Virtue, forgive yourself for what you think you've done or not done. At every moment, you had your reason for all of your actions and decisions. You've always done the best that you could do. Forgive yourself. Bakit, brother? Kasi pag pinatawad mong sarili, brother, paano malalaman kung pinatawad na ang sarili? Ang taong nakapagpatawad sa kanyang sarili ay tunay na malaya. Kahit iwan mo yung cellphone dyan. Darling, nagri-ring. Ay, sagutin mo. Sino yan? O si paring Lito daw. Anong sabi? I love you. Joke lang. Ay, hindi na kayo makinig. Uli, lagyan mo na lang, smart alert. Makatawa naman talaga itong mga... Hindi ko ito matutuwa si brother din sa pinag-usapan natin. Okay. Amen? Forgive you. Ikaw ay malaya. Ibig sabihin, wala kang itinatago. Malaya ka. At masarap maging malaya. Pero pag alipin ka, ang sakit. Alam niyo yung parang may kumukulot sa puso mo? Kasi alipin ka pa eh. Kaya, ang pagpatawad, inuulit ko, ay nag-uumpisa sa sarili. Bago sa iba. Sino ba yung mga taong totally na patawad ng sarili? Ang saya-saya nila. Walang mapaglagyan ng saya. Ang tawag doon, joy. Kagalakan. Amen? Pero pagka halimbawa, naguhugas ka ng pinggan, madabog-dabog ka pa, hindi ka pa appreciate na po kayo. Tambakan nyo pa para tayong may katulong. Manggagawa nilo, sama ng ugali. Paano ka maglaba? Tinan yung mga malalayang pag naglabay, pakanta-kanta pa yan, di ba? All things are possible. Sige, laba pa more. Kasi, ang kalakasan, ibibigay siya ng Diyos, wala hanggang yan eh. Bumibigat lang yan kasi masama yung loob mo sa paglalabang. Amen. Sabi sa katabi, buti na lang, di ka ganun. Okay, number 2, forgive others. Ano? Okay, ano ang sabi? You can forgive someone almost anything. Amen po ba? Amen. But you cannot tolerate everything. Tama, mali? Amen. We don't have to tolerate what people do just because we forgive them for doing it. Forgiving heals us personally. Amen na amen ako yan. To tolerate everything only hurts us all in the long run. Kaya pagka tayo manggagawa, hindi ka pwedeng nangungunsi. Amen. Sige, sabi. Hawakan nga sa kamay ang katabi. Sabi mo, ang utang mo, bayaran mo. Okay, number 3. Nakakabahan ako dito sa...
Pag ako hindi na nakabalik dito. Forgive the circumstances. Ako, I love to travel. I travel a lot. Okay, meron akong self-retreat and I love doing it. No? Kasi kailangan, para sa'yo. Brother, di ba magastos? Aba, hingiin mo kay Lord kasi. Alam niyo lahat ng pangangailangan niyo, kapatid, hingiin niyo kay Lord. At pag binigay, maging faithful ka. Kaya minsan hindi na tayo nakakaulit. Lord, bigyan mo ng pambili ng ganyan-ganyan. Pag binigyan, ay, hindi ko muna ibabayan. Ito muna si ganito. Huwag ganun ang style ko, bulok. Pag binigay ni Lord, at binigay niya, hiningi mo eh. Kung hiningi mo para doon mo gamitin. Kasi sasabihin mo, may iba pang pangangailangan. Ano ba yung hiningi mo para dyan? Hindi dyan mo gamitin. Hindi naman mawawala yan eh. Humingi ka rin ng para dyan. Pero yung i-style ka pa, humingi ka na, gagamitin mo doon. Ay, hindi ganun si Lord. Sabi, God doesn't work that way. Dapat makita natin yun. Ibang pamamaraan niya, ibang paraan natin. At mas maayos yung paraan niya. Kinakailangan lang natin sumunod sa kanyang pamamaraan. Pag sumunod ka, tapos ang boxing. Amen. Pag financially nahihirapan ka, tingnan mong mabuti. Baka mayroon pa sa sarili. Tingnan mo ang puso mo. Amen. Kasi ang kayamanan ay kung ano ang nilalaman ng ating. Tingnan yung mga taong pinagpapala financially, yung mga walang issue sa buhay. Paano ka pagpapalain? Madamot ka. Dapat huwag ka munang maging madamot. Pag may tumirang kapag-anak sa'yo, pag magtitimpla ng kape. Then may toothpaste kayo doon. Baka wala kang pang sabon, wala nga ang kapal ng mukha. Hanggang kailan ba yung kamag-anak mong titira dito? Paano mong maibibigay ang langit? Toothpaste lang, madamot. Amen. Buti walang madamot dito. Bahala kayo sa buhay. Okay. Forgive the past and let it go with great gratitude. Past is past. Lalasunin ka niyang kapatid. Ay sa totoo lang, pwede ka maging paralyzed ng past, slave ng past, poison ng past. Oh. Past is past. Okay? It will allow us to embrace the present and future with love, enthusiasm, and passion. Huwag nang lingon, ano sabi sa Bible? Huwag lingon ng lingon sa nakaraan. At kailangan ng support group kagaya nito. Patuloy lang lumalo ng gawain. Mag-imbita pa para maraming magpapatuloy. Okay, sabi sa Proverbs 3:27, sabi po, do not withhold good from those to whom it is due when it is in the power of your hands to do so. So pag meron tayong mga bagay na alam nating makakatulong o makabubuti, ibigay natin. Amen. Para ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy ding sumasa atin. O pakibasa po ng sabay-sabay. Ay, salamat, tapos na. Okay, na-bless po ba ang lahat? Sana po, no? Magsilbing aral sa atin ang mga bagay na ito at isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Sige po, tayo po'y magsitayo at ililid po tayo sa isang awit pagsamba ng ating music ministry.